Amen. Let us remain standing po at muling manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we praise you, O God. We thank you, Heavenly Father, O Lord. Hallelujah. Sa gabing ito, Panginoon, ng biyaya at pagpapala mo sa amin, O God. Thank you, Heavenly Father, na sa kabila ng traffic, O Lord, at mga delays, O Lord God, sa metro, Panginoon. Hallelujah, hindi mo ito pinahintulutang maging hadlang, O God, na kami ay magkasama-sama, Panginoon. Thank you, Heavenly Father, dahil Lord, ito ay itinakda mo na, O Lord God. Hallelujah. Ito ay inakda ng iyong kamay, O Lord. Hallelujah. Na lahat kami, Panginoon, will gather tonight, O God, and hear the word that you have revealed unto us. Thank you, Heavenly Father. Hallelujah. Mataas ka lamang, Panginoon. Hallelujah. Itago mo po ako, Panginoon, sa iyong krus. And Lord, ma-reveal, Panginoon, ang magaganda mo pang plano sa buhay ng lahat ng nananampalataya. Thank you, Heavenly Father. We love you, O Lord, and we bless your name in Jesus' name. Amen! Praise the Lord. Maraming salamat po. Pwede na po tayong umupo. Amen. Batiin mo ulit yung katabi mo. Shalom, shalom. Ayan. Lumingon ka na ba sa tabi mo? Ayan. Para sigurado. Amen. So magandang gabi po ulit. At balik po tayo sa ating theme verse for the month of December at ang aming Ber month ni Pastor Don. December, life in the name of Jesus. Amen. Masikip po yung aking quote. Hindi ako makahinga. Amen. So, sige po, tayo po ay magsimula na. Amen. So, walang tao na nagsimula ng maganda maliban kay Adan at Eva. Amen. Sila ang perfect creation ng Lord. Amen. Kasi nung nilikha sila, wala pa silang kasalanan. Pero ano nga nangyari? Alam natin that they fall short of God's glory. Amen. At yung kasalanan na yon ay dinala natin. Amen. At ang mga sumunod na naging anak niya hanggang sa atin ay naging bunga ng kasalanan ng unang tao. So lahat po tayo ay nagsimula na hindi natin kilala ang Diyos. Yung iba, sige, pinanganak sa sa believer na family, pero minsan nagiging masyadong comfortable din sila na sila ay ipinanganak na sa loob ng isang Christian family. But then, hindi pa rin naisa sa buhay. Amen? Na ang buhay ng may isang Diyos, ang buhay na may faith. Amen? Dumadaan pa rin sa maraming pagsubok, karumihan, at alam natin na lahat tayo ay nangangailangan ng awa at habag ng Diyos. Amen. At bago po tayo dumating sa punto ng buhay natin na nakikilala natin si Jesus, ito yung naging simula natin, it was bad. Sabihin mo nga sa katabi mo, it was bad. Oh, wag mo na munang ikwento. Basta it was bad. It was sad. It was dangerous. Ano pa? It was dark, madilim. Amen. At most especially, it was unsure. Walang kasiguraduhan. Amen? Pero tayo dati, pag tinanong ako, sa tingin ko okay naman na ako kasi mabait naman akong anak. Tanungin niyo po si mama. Mabait akong pamangkin. Pero hindi ko alam kung mabait akong pinsan kasi panganay ako sa pinsan. So takot sa akin yung mga pinsan ko. Ayan. Tawag nila sa akin emperador. Wala pang alak na emperador ha, pero emperador tawag nila sa akin. Parang mukha talaga akong batas. Bata pa kami noon pero ganun tingin nila sa akin na hindi ka pwedeng magkamali pag si Ate Michelle ang kasama mo. Para silang ganun. So walang masyadong nalapit sa akin na pinsan. Ayan, kahit sa kaibigan. Syempre nung bata-bata pa ako, wala pa akong bisyo. Mga below 18 ha. Syempre malamang, kakadebut ko lang noon. So wala pa akong bisyo. Taong bahay lang ako, kaya kong manatili sa bahay ng yan nga, hindi lumalabas. At hindi alam ng kapitbahay na si Sheila at si Michael may kapatid. Ayan, hindi nila alam yon na meron pang Michelle. May ate pa pala kayo. Ay, hindi ka ba nag-i-exist? Ayan.
nag-aaral din ako mabuti, ha. Hindi naman ako nag-repeat-repeat ng mga high school. Pero, yun, syempre, responsable din sa bahay. Gusto ni mama kasi mahilig ako maglinis. Ayan. Pero, gradually, hanggang habang nagkakaisip, lumalaki, hindi pa lang sa size, lumalaki na nagkakaedad, ayun, meron pa lang tinatago. Wala na, tapos na yon. Amen. Ang dahilan natin, wala namang taong perpekto. Amen. Sabi natin, lahat naman talaga nagkakasala. Siyempre, minsan, di ba, tao lang tayo, nagkakamali. Nadja-justify natin ang ganun. Sasabihin natin, sisimba tayo, nagbabawas naman tayo ng kasalanan. Ano, banyo? Hindi. Natuto din akong ang alam kong panalangin, yung humawak ng rosaryo. Malaman ko kung paano basahin ng sunod-sunod yung mga pula na libro. Yung novena, anong susunod doon. For this week, ano ang mystery? Misteryo. Amen, akala ko okay na yon. Naging palabarkada ako. Yan, dahil sa barkada, nagiging sinungaling. Ano pa? And naging guilty sa maraming bagay. Iniisip ko, nagsisimba naman, nagbabawas ng kasalanan. Wala naman akong kinagagalitan. Wala naman akong kasamaan ng loob. Wala akong inaapakang tao. Kahit paa, wala. But then, lahat yon hindi pala nakakadagdag sa salvation ko. Hanggang sa may na-encounter akong tao na tinanong sa akin, pag namatay ka, alam mo ba kung saan ka pupunta? I was not ready for that. Na pag tinanong tayo, saan nga ba tayo pupunta? Hindi tayo saan pupulutin, saan tayo pupunta. Amen? Yun ang buhay na nakaagisnan ko. Pero there is only one way, and there is only +1 for us to get to heaven. Pero hindi yan yung ginagawa natin. It is not our deeds. Sabihin mo sa katabi mo, it is not your deeds. Amen. The only way to life is believing in Jesus Christ. Amen. So the life of a believer of Jesus Christ it is good. Sabihin mo, it is good. Yan ang buhay natin kay Jesus. It is good. Amen. It is full of joy. Kung dati, ang lungkot-lungkot, uy, ba't ang lungkot mo? Oo nga, ang lungkot ko. Agree yan. Ngayon, full of joy tayo. Amen? Kahit anong dumarating sa buhay natin, ang saya-saya mo pa rin. Amen? And you are divinely protected. Ayan. Praise the Lord. Na sa lahat ng oras ng panahon, talagang yung pag-iingat ng Diyos, hindi lang sa akin, pero nakikita mo sa pamilya mo din. Amen? It is full of light. Amen? Wala ng darkness. And most especially, it is assured. Diyan natin nakita na meron tayong God's assurance, hindi lang insurance. Amen? Assured ang buhay natin that if you have Jesus Christ in your life, amen, you are saved. Amen? Sabi po ng team verse natin, but this, John chapter 20, verse 31, but these are recorded so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. Amen. And that by believing, you may have life in His name. Amen. So yun po sa sinabi ng verse na ito, that these are recorded so that you may believe that Jesus Christ, the Son of God. Amen. Ano po ba yung nire-refer doon na recorded? This is a recorded message. Amen. Anong naka-record sa Bible? Amen. Yun yung mga miracles ni Jesus. Amen. Hindi lang miracles pinakita doon that in every miracles, merong believer. Every miracles, may naniwala. Meron bang miracle tapos, duda siya? Hindi. Pinakita doon na lahat ng miracle ni Jesus, prior to the miracle, merong naniwala na mangyayari yon. Amen. At sa sobrang dami ng miracles na yon, at hindi rin lahat na isulat.
Amen. Sabi doon, balik po tayo ng isang verse, sa verse 30 ng John 20. Many other signs, therefore, also Jesus did before his disciples, which are not written in this book. Amen. So Bible is filled with miracles of Jesus Christ. Amen. So kapag sinulat nila lahat yon, baka hindi ganyan kakapal ang librong dala mo. Baka meron kang trolley. Amen? May dala kang library araw-araw. Amen? So ano nga bang paniniwalaan natin kung wala naman tayong nabasa? Amen. Mahirap mag-relate sa isang preaching, sa pinakikinggan natin kung hindi pa natin ito nababasa. So paano nga ba tayo maniniwala kung wala namang tayong nabasa? Anong babasahin natin kung walang naisulat? Amen. Kaya ang sabi ng Lord, it is recorded. Sabihin mo sa katabi mo, it is recorded. Sa book of Romans chapter 10, verse 13 to 15, sabi po doon, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. 14, but how can they call on Him to save unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? And how can they hear about Him unless someone tells them? And how will anyone go and tell them without being sent? That is why the scripture says, how beautiful are the feet of messengers who bring good news. Amen. Sabihin mo sa sarili mo, I heard the good news. Na-heard mo nga ba talaga? Amen. You heard the good news. Ngayon, what we will do with that good news? Amen. I will tell them the good news. Okay, sabihin niyo po. Tell them the good news. Amen. Yun yung magiging purpose ng buhay natin. Kasi narinig na natin. Hindi yung chismis kasi chismis fabricated. Amen. Ay, nasabi ko lang yun kasi naisip ko lang. Iba yung pagiging witness. Amen? Na kaya mo siyang sabihin dahil narinig mo din. Dahil na-witness mo rin. Amen? Let us normalize talking about Jesus. Amen? Na pagka nasa opisina na tayo, parang hesitant ka na mabanggit yung pangalan ni Jesus. Or yung salitang praise the Lord. Or yung salitang, amen, oo nga, agree ako sa'yo. Yung mga ganon. Let's normalize it. Na kahit na nasa labas na tayo ng simbahan, we say, praise God. Ay, alam mo, I believe. Dama yan. Practice your faith. Amen? So dahil doon, nag-uugat yung ating faith na makarating ang mabuting salita ng Diyos sa mas marami pang tao. Amen? Sa salita ng Diyos na nahahasa ang pananampalataya natin. Amen? Diyan tayo natitrain. And number 2, by believing you may have life in His name. Kapag tayo ay nananampalataya, amen, nandun yung buhay. Nandun yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. At hindi lang yan basta buhay. Ayan ay buhay na walang hanggan. Amen. So, to name a few of good news written, amen. Noong una ko po yung sinulat, to name a few of the written good news. Kinurek ako ng Google. Sabi niya, good news written. Okay. Ngayon, tama ng aking grammar. Ayan. Okay. First, John chapter 2, verse 11. Amen. Ito po yung wedding in Cana. Sabi dito, what Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the sign through which He revealed His glory. And tingnan niyo po, His disciples believed in Him. Amen. Isa pa lang to. Pero ilan na yung naniwala? Disciples, 12 na yun. Hindi natin alam kung 72 na agad. Kaso first pa lang to. First miracle pa lang. So baka probably His disciples believed in Him. 12 ito. Amen? And they believed. Hindi naman sinabi na, hindi siya tumigil sa what Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which He revealed His glory. Hindi tumigil doon. Sinabi sino ang naniwala. Amen. And sino-sino sila at anong nangyari. Amen. Number 2,
In John chapter 4, verse 39 po. Amen. Many of the Samaritans from the town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. Sinong nakakakilala sa passage na ito? Amen. Samaritan woman, yun na pala nakasulat. Woman in the well. Amen. Ang daming naniwala. Si Jesus, isa lang kinausap ni Jesus. Amen. Hindi siya nag-teach ng marami. Isa lang, babae lang. Amen? And then, binalikan niya yung kanyang, nasasakupan. And sabi niya, he told me everything I ever did. Amen? And the town believed in him. Number 3 po. Amen. John chapter 10:41. And many people, sabihin mo, many people. Amen. Many people came to him. They said, though John never performed a sign, all that John said about this man was true. 42, and in that place, many believed in Jesus Christ. Amen. Ito yung time na nagpipreach si Jesus about the shepherd and the sheep. Amen. And lastly po, balik po tayo ng John chapter 4, verse 53. Then the father realized that was the very time Jesus had told him, your son will live. And he and his entire household believed in Jesus. Amen. Glory to God. Ito po, buong pamilya, buong sambahayan, hindi sambayanan, sambahayan. Pwede ba yun? Okay? Lahat ng niya, kasi ganun dati di ba? Yung parang community nila, parang yun lang yung anak-anak, apo-apo, sila-sila, magpapamangkin, ganyan. Amen? Buong household niya naniwala. Ito yung officer na nag-approach kay Jesus, na yung anak ko may sakit, pwede mo bang puntahan? Sabi ni Jesus sa kanya, umalis ka na, ang anak mo ay mabubuhay. Pinanghawakan niya yung salita ng Lord, umalis siya. Pero kung wala kang faith, hindi Lord, hindi ako aalis, dito lang ako, kailangan sumama ka sa akin. Di ba? Enough ang word ni Jesus Christ para i-assure na marireceive natin yung mga hinihiling natin sa Kanya. Amen? Amen. So sabi ko nga doon kanina is few lang. Amen? 4 na points lang yon. Pero nakita nyo kung gaano karami. Amen. Sabi nga doon sa verse 30 kanina, di ba, na hindi kayang i-contain ng buong book lahat ng miracles na ginawa ni Jesus Christ. Hindi lang healing, hindi lang deliverance, amen, yung nangyari, kundi marami din yung naniwala. Amen. Minsan kasi nakafocus lang tayo doon sa ginawa ni Jesus Christ. Amen. Hindi natin nakikita yung naging response ng mga tao. Yun ang totoong tinuturo sa atin ng Lord. Ano nga bang response mo doon sa hinihiling mo sa Diyos? Amen? Kapag naturuan lang po natin ng isang tao, kahit ang sarili natin, amen, na magbasa ng Biblia, hindi na natin niyang kailangang bantayan kung paano niya palalakarin yung kanyang buhay. Amen? Yung kilos niya, yung buhay ang salita ng Diyos Ito yung magbabago sa atin. Amen? Kung bakit narating mo yung estado ng buhay mo na nakakapaglingkod ka na sa Panginoon, naiwan mo ang lahat ng bisyo mo. Amen? Yung naiwan mo yung lahat ng dati na nagpapahirap sa'yo. Amen? Na parang hindi ko to maiwanan kasi matagal ko na tong ginagawa. Lord, paano ko to ititigil? Nakasanayan ko na to. Hindi. Kapag ikaw lumakad ka sa katwiran ng Diyos, kapag pinili mo na makasunod ka sa Panginoon, Diyos ang gagawa ng kaparaanan. Sabi nga sa akin ni Pawan kahapon, sabi niya, yung kaibigan niya, si
May kaibigan siya na lagi pupunta sa bahay. Ang lakas pa rin manigarilyo. Tapos naubo-ubo to, sabi niya, dati okay lang naman ako kapag nag-yosi sila sa akin kasi naninigarilyo din ako eh. Sabi niya, ngayon hindi na ako makahinga pagkakatabi ko sila. Sabi ko, anong ginawa mo? Ano bang ginawa mo, Daddy? Wala, nagtiis lang siya doon. Ubo-ubo lang siya. Kasama niya yung kaibigan niya. So ganun yun, kaya tayong i-deliver ng Lord sa lahat ng mga akala natin hindi natin kayang iwanan. Amen? So sa tingin mo ba, kaya ng isang tao magbago? Amen. Ang tanong, madali? Madali ba? Ang sagot, amen, kaya yan. Amen? Pero anong susi? Kailangan simulan natin. Pag hindi natin sinimulan, hanggang doon lang tayo makakarating. Kaya yan. Kaya yan. Pero kung kailan, hindi ko rin alam. Pero alam natin kaya yan. Pero kailan? Now na. Sabi mo, now na. Amen. So in Isaiah chapter 57 po, verse 7, sabi dito, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news. Amen. Magandang paa. Maganda raw ang paa. Amen. Nang nagdadala ng mabuting balita. Amen. Pero bakit sabi mountains ang example? Pwede bang street or kalsada na lang. O kaya pathways. Diretso na lang. Bakit kailangang mountains? Ba't kailangan pataas? Saan ba mahirap lumakad? Sa patarik o sa patag? Amen. Sa patag. Pero ang sabi ng Diyos, maganda ang paa ng nagdadala ng kanyang salita kahit sa patarik. Amen. Sa Ephesians chapter 6 verse 15, amen. Ito po ay biglang na-meditate namin ni Mikaya dahil sabi niya sa akin, Mami, sabi niya pa sa akin, Mami, James 4:7, the armor of God. Sabi ko, baby, hindi naman yun armor of God. Sabi niya, yes, the armor of God. Tapos hinanap ko na lang. Sabi ko, baby, it's Ephesians 6, verse 11. Lagi niya nang sinasabi sa akin, therefore, put on the whole armor of God. Lagi niya nang hanggang sa nakabisado ko na ang belt of truth, breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the Spirit. Nakompleto ko na siya. Helmet of salvation, pati ang shoes for the gospel of peace. Amen. Marami ako natututunan sa anak ko. Amen. So sabi sa verse 15, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Amen. Kahit ang armor of God, ito ang sinasabi, that our feet is fitted with readiness. Amen. Bakit nasa paa ang gospel? Bakit yun ang pagkaka-explain ng Biblia sa gospel? Kasi yun ang magdadala sa atin. Amen. Marireach natin ang maraming lugar, maraming soul. Kahit sabihin mo na everything is online na, hindi. Iba pa rin ang biblical na utos ng Diyos that we have to reach many places, many people. Amen. Para maabot ng kanyang salita. Amen. So ano nga po ba ang buhay? Amen. What is life? What life is in the name of Jesus Christ. Amen. Para sa akin po, ito ay number 1, leadership. Thank you, baby. Ayan. Amen. Number 1, leadership. So, ang position ng leader ay, ang leadership po ay position of being a leader. Ayan pala, tama. Ayan. Yan. He leads like Jesus. Leadership is ability to lead or to guide. Amen. Kaya nga po pagka may HSER, di ba? Meron tayong guide. Ayan. Malapit na po ulit. Kaya yung mga bago nating ay bagong, anong tawag niyan? Delegates. Be ready. Ayan. Ang leadership po, it is taking responsibility, accountability. Amen. Taking authority. Merong management, merong supervision, at merong guidance.
Kanina nga ang naiisip ko, meron ding coordinator, meron ding office boy, maya-maya nasa cleaner na ako. Sabi ko, ba't pati ang mga trabaho ko ay naiisip ko dito? Amen? Kasi leader ka nga eh. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay leader. But remember, leader don't just take position. Amen? Hindi lang natatapos ang pagiging leader sa kumpanya, sa organization, will start in your family. Amen? Because family is the smallest form of organization. Amen? At, syempre, nasa sayo din yan. Amen? At ang leader po, they do the hardest and the most. Sila yung pinakamaraming ginagawa. Leader sila eh. Hindi naman sila boss. Ang boss, tago-utos. Ang leader, panguna. Amen? So, they do the most, amen, so that they will be able to lead. Minsan hindi pa nagsisink in sa atin yung salitang leadership. Amen? So, tingnan natin, mag-observe tayo. Tingnan natin yung nagli-lead sa atin. Look at the life of those who are leading the church, your family. Amen? Mga breadwinner, ayan. Amen? Ano pa ba? Look at the life of the pastors who are shepherding the flock of Jesus Christ. Amen. You can ask. Minsan nga hindi mo na kailangan itanong eh. Tingnan mo ang ginagawa nila. Amen. But if you will read the Bible and you will see how Jesus lead, amen, Jesus took the worst so that we can be our best. Amen. He became sin who knew no sin. He bore our weaknesses. He bear the punishment in our place. Yung dapat ikaw ang nagbabayad, binayaran niya na. Amen? So, bilang leader, ginawa niya na lahat. Amen? Inako niya na lahat. Amen? Ano pa bang mahirap gawin? Kung nakikita natin lahat na, binigay na ni Jesus Christ para sa'yo. Ang kailangan mo na lang ay sumunod din. Amen? And also to lead others to Him. Amen? So this is your time to lead. Build another leader through you. Amen? So mas madaling mag-lead kapag nakikita ito sa atin. Amen po? Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, "And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrusted to reliable people who will also be qualified to teach others." Tanungin mo yung katabi mo, are you qualified? Amen. Ang qualification natin, hindi po yan based on experience. Amen. Ang qualification natin, amen, sa pag-yes and amen natin kay Lord. Amen. Ay, kagaling mo, ang galing-galing mo, pero ang galing din tumanggi kay Lord. Pwede ka ba? Hindi ako pwede. I'm not free. Ano ba? Ayaw mag-yes. May talent daw, ang galing, ang galing. Ayaw naman mag-yes. Sayang talent. Amin na yun. Amen. Kaya po, surprise. Ay, baka ma-carried away ako. Amen. Number 2, initiative. Tanungin mo kaya katabi mo, may kusa ka ba? Amen. Ang initiative, ito daw po ay power or opportunity to act or take charge before others do. Wow, nauna na siya. Bakit? May initiative eh. Amen. A life that is living in Jesus' name takes initiative to do what will glorify God. Amen. Walang leader na walang initiative. Meron ba? Hindi na leader yon. Joke lang yon, joke lang. Amen? Pag ang leader walang initiative, hanap ka ng ibang leader mo. Amen? Dapat yun ang una. Pag ang leader mo, dapat may initiative yan. Masipag. Amen? Masipag kaya pastora namin. It's my leader. Amen? You always have that thing, what I will contribute in the body of Christ. Amen. Okay? Kasi yung galaw ng paa, hindi pwedeng igalaw ng kamay. Ay naglalakad to, ilakad mo rin yung kamay. Hindi. Iba ang work nito. Iba ang work ng ano. So, kailangan, iba ang work ng mata.
'Di ba? Lahat. Iba-iba ang function. Iba-iba ang function ng body natin. Amen? Kasi ako, hindi ako pwede kumanta. Kinakabahan talaga ako dun. Nanginginig ako. Presentation lang yun na 2 minutes. Hindi ko na kinaya. Amen? So, wag nyo na po. Ayan, kaya ko po to. Amen? Minsan, sabihin pa, ano to? Ano, punta ka na. Pahinga ka na lang muna. Pahinga ka na lang. May next time pa naman. May midweek pa next time. Meron pang next Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, Saturday, Sunday na ulit. O di ba kaka next time mo, umabot ka na ng linggo. Huwag yon, devil yon. Pag sinasabing next time na lang. Amen? Huwag din tayo magkaroon ng ugali. Ay, huwag na, nakakahiya. Hindi naman ako na-assign. Bakit? Pwede ka. Pastora, meron ka bang dyan? Pwede kasi ako sa ganito. Yan. Gusto ni Lord yun. Huwag niyong isipin na sinasabihan kayo na para kang Jollibee, bida-bida. Hindi. Gusto ng Lord may initiative. Gusto ng Lord may kusa. Gusto ng Lord, kumikilos ka. Ba't ka nakaupo dyan, sister? Wala pang envelope. Ay, may envelope pala. Pwede na tayong maglagay ng envelope, mag-ayos ng mag-switch off ng speaker. Si Ninang may checklist. Eto ma'am, siya ang mga gagawin pagdating. Pwede nyo na yung pindutin. Tapos kanina sabi ko, akyatin mo yung speaker, pindutin mo, ayaw niyang pumayag. Pindutin mo na. Yan na lang ang bag natin, pipindutin natin yan, wala pang tao, 7:18 na kanina. Pero, ayun nga, glory to God. Sabi ko, Lord, 5 lang po ba kami mamaya? Hindi pinahintulutan ng Lord. Amen? So, let us not desire the upload of people. Wag na nating kung hindi sila masaya, bayaan mo na sila. Basta ikaw, ginawa mo ang magandang kalooban ng Lord. Ginawa mo kung ano yung inuutos ng Lord. Ginawa mo na ma-share si Jesus sa kanila. Ma-offend sila, basta na-share si Jesus. Hindi po tayo live, di ba? Hindi tayo live. Live tayo? Hindi. Hindi tayo live. Okay? So, meron po akong tinapon na ila-live to. Akala natin yun ang nagiging kalakasan natin. Amen? Akala natin na yun talaga yung nagpapagaling sa atin. Pero actually hindi. Amen? Makikita mo na dun siya gumaling. And I praise the Lord. Sabi ko nga, kung hindi ako kinakabahan mag-share ng Word of God, ba't ako ikakabahan pag tinapon ko yun? Tapon na kita sa malayong lugar. Yun ang tunay na deliverance talaga, Pastora. Grabe. Amen. So sabi dito, ito yung initiative ni Paul. Galatians chapter 1 verse 16, 17 and 18. To reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles. I did not rush to consult the flesh and blood, nor did I go up to Jerusalem to apostle who came before me. But I went into Arabia and later returned to Damascus. Amen? 17 lang ba yun? 18 po. Only after 3 years did I go up to Jerusalem to confer with Cephas and I stayed with him 15 days. Amen. Paano kung nag-antay pa si Paul? Sino mag-uutos sa kanya na puntahan ang mga Gentiles? Wala. Nga. Paano tayong Gentiles? Paano makakarating ang salita ng Diyos sa atin? Amen?
And number 3 po is fruitfulness. Sabihin mo sa katabi mo, fruitfulness. May bunga. Amen. Kung babalikan mo ang spiritual fruitfulness, what is a fruit? The outward expression of the inward nature. Amen. Inisip ko pa saan ilalagay yung outward, yung inward. Ano ang nag-express? Lord, hinanap ko yung lesson para ma-review. Okay? So, yun daw yung good fruit. Amen? Hindi prutas, bunga. Ayan. Pag tinatranslate nyo, wag pong prutas. Kasi pag prutas, baka nasa basket, baka saging, baka orange, bunga. Amen? So, there is a fruit of the Spirit sa'yo. Amen? Yan ang buhay ng may Jesus Christ. Amen? Una, fruit of the Spirit. Love. Yan. Yung love na yan, hindi lang yan basta, ay, ang sweet-sweet niya, mayroon siyang love, ha? Hindi. Dapat genuine ang love niya kay Lord. Amen. Hindi lang sa tao. And it comes out naturally sa lahat ng kanyang ginagawa. Amen. Number 2, ang galing, joy. Amen. Masaya sa lahat ng ginagawa niya. Masaya. Tanungin mo yung katabi mo, masaya ka ba? Hindi nagmamar-mar. Excited. Hay, nako, excited yan. Excited sa lahat ng assignment sa kanya. Pag nakareceive ng assignment, di ba? Parang kala mo ang pinaghahandaan ay yung pinakabonggang-bongga. Kala mo magpapa-ingranding debu pag makaprepare. Amen. Pag sinabing tara, may discipleship. Tara, mayroon tayong soul winning. Po? Hindi, sasama ka syempre. Okay, sige po, sama po ko dyan. Ayan. Sama agad. Ayusin mo agad yung schedule mo kasi sasama ka. Bakit? Masaya ka eh. Amen? Gusto mo yung ginagawa mo. Peace. Amen. Isa lang kaaway niyan. Si Satan. Amen? Ang taong may peace ay demon slayer. Amen? She is not letting Satan steal the peace and joy na meron siya. Amen? Nasa church pa rin yan kahit anong mangyari. Amen? Patience. Hindi yan nababahala sa mga dumarating sa buhay niya. Amen? He's always showing up. Bakit wala ka? May pinagdadaanan. Hindi. Kahit saan ka dumaan, dito pa rin ang bagsak mo. Amen. Hindi ka nawawala, hindi ka nagwawala. Amen. Amen. And then, kindness. Yung kabutihan niya, hindi lang sa mabuti. Amen. Yung I love you with the love of the Lord niya, hindi lang doon sa bati niya. Kahit sa hindi niya bati. I love you with the love of the Lord. Amen. Kahit hindi good situation, He remains kind. Amen. Goodness. Ito yung good na nakikita mo in and out. Amen. Ang bait sa church, pagdating sa bahay at sa office, nangangaway. Hindi, ang bait pa din niya. Amen. Mabait ako. Ayan. Goodness. Ay, goodness pala yon. Goodness na ba yon? Amen. And then faith. Yung faith na 10 years na, tapos mustard seed pa din, hindi na po yun faith. Kulang yun sa dilig. Amen. Ang kailangan faith natin tumutubo. Sabihin mo sa katabi mo, yung faith mo tumubo na ba? Amen. Ayan. At hindi nega. Sige mamaya, subukan yung magkwento. Pag may negative na where is your faith? But the fruit of the Spirit is faith. Yan. Magkwento kayo. Huwag nyo naman i-test. Pwede ba nating i-test? Test our faith. Kung paano ba tayo mag-response in a negative situation. Amen. Gentleness. Amen. Hindi ka matatakot lumapit dyan. Lapitan mo si Momshi. Iba ka magalit. Puntahan mo si Momshi. Sabihin mo sa kanya, baka pagalitan ako. Grabe naman. Baka nga magalit. Hindi yata magalit. Amen. That is Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace,
patience, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and lastly is self-control. Amen. Ang taong may self-control, fruitful yan. Bakit? Alam niyan mag-response. She responds. He do not react. Amen. He is in control of his feelings and his emotion. Amen. Ang fruitful na person, he does what pleases God. Amen. Lagi pa yang may atmosphere of invitation. Feeling niya laging anniversary. Ayan. Amen. He takes every opportunity para ma-share si Jesus Christ in all season of his life. Ang fruitful din na person is purpose-driven and not discouraged by any situations of life. At na-enjoy niya yung journey niya, come what may, because he knows his destination. Ano nga bang destination natin? Lastly is eternal. Then, life. Amen. So at the end of this earthly life, there is a greater things waiting for us. Amen. Doon tayo mag-i-spend ng eternity. This is what we receive from God kung tayo'y maniniwala sa Panginoong Jesus. Amen. Ano pong sabi doon sa ating scripture kanina? Sa 1 John 5:11. And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Amen. So Jesus Christ is the Son of God. Amen. Ang buhay na naghihintay sa atin pagkatapos dito sa earth, amen, we will spend eternity with Jesus Christ. Amen. But you have to hold on to your faith. Hold on to what you are believing. Amen. Patuloy tayong maniwala sa Panginoon. Amen. Sabi ng mundo, to see is to believe. Amen. Talaga? Pag gumano na, ibig sabihin, kailangan may pruweba ka. Amen. Tulad nung isang officer na nag-doubt kay Elisha. Doon sa prophecy ni Elisha. Kung matatandaan nyo, 2 Kings chapter 7 verse 1, sabi ni Elisha, hear the word of the Lord. This is what the Lord says. About this time tomorrow at the gate of Samaria, a seah of fine flour will sell for a shekel, and 2 seah of barley will sell for a shekel. Then the officer of whose arm the king was leaning said to the man of God, look, even if the Lord should open the floodgates of heaven, could this happen? You will see it with your own eyes, sabi ni Elisha, but you will not eat any of it. Amen. Duda agad Tayo nga di ba? Ako yun. Ang galing natin mag-claim ng promise ng Lord, but never, kontra. Never kontra, my friend. Huwag natin kukontrahin yung declaration ng mga pastor natin. Amen? Kasi, bakit? Makikita nyo at di nyo matitikman. Pero if you are practicing your faith sa salita ng Diyos, amen, you will taste and see that the Lord is good. Hindi dapat tayo mahirap i-kondisyon to read the Word of God. Dapat lagi nating nilalagay sa sarili natin na yung salita ng Diyos ay importante, na kailangan parte siya ng araw natin. Amen? Hindi ko pa pala nabubuksan ang Bible ko. Sasabihin ng Bible ko, you did not open your Bible today. Meron akong everyday streak. Pag hindi ko na perfect yun, babalik ako sa number 1. Ay, sayang. Kailangan di mo nami-miss. Amen? Naalala ko yung illustration ni Pastor Don ng baso at tubig. Are we a glass with full of water or are we a glass in the water? Puno ka ba ng Holy Spirit or ikaw ang nasa Holy Spirit? Kasi tayo sisidlan tayo pag tayo pinuno ng Holy Spirit, hanggang dun lang, yun lang yung capacity natin. But if we submerge ourselves in the Holy Spirit, marami pa siyang pwedeng gawin sa buhay natin. Amen? And it is being caught by the vision rather than catching the vision. Amen? Limited ulit yun. Pag kinatch lang natin yung vision. Pero kung ibigay natin yung sarili natin sa pinapagawa ng Lord,
Amen. Mas malayo pa ang mararating natin. Amen. Sabi ng word, believe and you will see. John 11:40, then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Amen. Yan ang gusto ng Lord, na patuloy tayong maniwala, manampalataya, maging instrumento ng Diyos. Amen. Para marami pang makakilala sa Kanya. Huwag natin ilimit sa sarili natin. Amen. Nakakahiya na meron pa tayong kaibigan, meron pa tayong kamag-anak na hindi alam na born again ka pala. Naranasan po namin yan na meron kaming mga kakilala, kaibigan, kapitbahay, born again pala sila. Or siguro, Lord, hindi pa bukas yung isip ko nun. Pero hindi ko talaga maalala. They preach the gospel unto us. Sabi ko, Lord, makilala ka sa buhay namin. At dito nai-impress sa akin yung pagpaplano namin ni Pawan na umuwi. Sabi ko, Lord, ang tagal ko nang hinihiling sa'yo to. Lagi kong iniiyak sa'yo na ayoko na sa trabaho ko, ayoko, napapagod ako sa ginagawa ko. Sabi ko, Lord, hindi ko talaga nauunawaan. Lagi ako nagme-meditate ng word ng Lord, pero kasi ang hinahanap ko yung gusto ko. And while I was studying this, nakita ko yung gusto ng Lord. Na dapat yung buhay natin, hindi sa pagpaplano na kung anong gusto natin. Na gusto nating makatapos ng pag-aaral yung mga anak natin. Gusto natin marami tayong ipon. Amen? Pero ang pinaka-purpose ng Lord, gusto niya magpatuloy ka sa paghahayag ng kanyang salita. Na kahit saan kanya dalhin, kahit saan yan kanya idako, yun pa rin ang purpose ng buhay mo. Amen? Yung kapatid ko, sabi niya, gusto niyang bumalik dito. Magtatrabaho ako para sa mga anak ko. Sabi ko, yan ba ang pagkakatawag ng Panginoon sa'yo? Sabi ko, kasi iba yung nire-reveal sa akin ng Lord. Kung ito yung kalooban ng Lord, sabi ko parang yun ang mas maluwag tanggapin. Kasi kung sarili ko lang kaunawaan, Lord, wala po akong masyadong ipon, yung investment ko hindi ko pa po natatapos, marami akong pwedeng maging dahilan. Pero mas maraming dahilan si Lord para kami ay magpatuloy sa Kanya sa paglilingkod. Kung nagiging hadlang pa rin sa inyo yung dami ng responsibilidad nyo sa buhay, yung mga alalahanin nyo na sinasabi ng Diyos, diba? If you believe, you will see the glory of God. Ang disenyo ng buhay ng tao ay maglingkod sa Diyos. We are made for His glory. Amen? Si Lord na ang bahala sa buhay natin. Dahil Siya ang may akda, Siya ang lumikha ng buhay natin. Hindi naman niya tayo binuhay para lang pabayaan. Para pabayaang mamatay. Amen? Ilagay mo sa plano mo ang Diyos at ang lahat ay idaragdag sa'yo. Finally, Daddy, ano yung verse kanina? Psalms 37, verse 5. Naalala mo ba? $25. I was young and now I'm 41. Hindi pa naman ako old. I'm 41. Yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Grabe yung salita ng Lord. Amen? Na panghawakan nyo to, na ang paglilingkod sa Panginoon ay walang lugi. Amen? Very rewarding. Na hindi lang magsisettle yung reward dito sa lupa. Na hanggang sa sa kabilang buhay, idala-dala natin yung eternal life. Amen po? Wala na po pala. Amen? Praise and glory to God. Tayo po ay magsitayo at awitan natin ang Panginoon. Hallelujah.